Ito ang isi-share ko sa inyo ay part 4 ng mga pintura na makikita natin sa mga hardware and paint centers. But before that, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nagsusubscribe, sa lahat ng tumatangkilik sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. And yun, today po ang topic natin is about locker. Now, ano ang locker? Saan ginagamit ang locker? Ano ang advantages at disadvantages ng locker? At paano po ina-apply ang locker? Now, kung tawagin po namin ito sa industriya ay nitrocellulose. No? So, yun. Ano ang locker? Ang locker po ay one component po yan na pintura. So, ibig sabihin, one component natutuyo siya via evaporation po. No? Ang locker po ay mabilis po matuyo. Ito po ay sistema din, no? Kung mapapansin nyo, automotive lacquer, kasi before ang lacquer ay ginagamit po sa auto yan. Before dumating yung acrylic, urethane, so lacquer muna ang ginagamit nung araw. But ngayon, ginagamit po ito ngayon sa mga furnitures. Best po siya sa mga cabinets, no? Ako ginagamit ko po siya sa mga hanging cabinets and even sa table, na kapag nagmamadali ako, ginagamit ko po lacquer kasi mas mabilis siya matuyo. 15 minutes tuyo na po siya. Yung nga lang, kailangan mo pa siyang patuyuin thoroughly kasi sa amin, iba yung tuyo tsaka cure, no? Pag tuyo, yung hindi mo na siya, pag hinipo mo siya, hindi na po siya magbabakat yung fingerprints. No, kapag cure na tuyo siya, pero pag inano mo ng kuko, bumabaon pa yung kuko, no? Hindi pa siya talagang cure, no? So yun po ang difference ng dalawa, no? Tuyo siya sa ibabaw, okay na, good na for recoat or recoating process, but pag inano mo yung loob po is hindi pa siya tuyo, hindi pa siya matigas, hindi pa siya pwedeng gamitin. Okay, so yun. So, ang lacquer po ay meron niyang primer surfacer. So, ang primer surfacer, ginagamit po yan para parang primer, first coating, na para maihanda mo na yung kahoy. So, ginagamit po to ngayon, ginagamit po sa mga, ayun nga, cabinets, ginagamit po sa mga plywood. Madalas po ginagamit sa mga plywood, no? And, yun, mga partition, ganyan. So, gagamit ka ng primer surfacer at meron po, kasi ang, di ba, yung mga wood is madalas po sinisipsip ng wood yung pintura. So, kailangan mo ng primer surfacer para hindi po siya mabilis sipsipin. Then, kapag may kailangan ka, may mga lubog-lubog na kailangan mong patihan or pwede mong batakan, no? Pwede mong masilyahan. So, gagamit ka ng lacquer putty. So, ito naman po yun, no? Yan, ang tamang mixture po na kailangan pong imimix po niyan is 1:1 po ng lacquer primer, tsaka halimbawa, isang galon din po na thinner, yung lacquer thinner. Okay, so dito po ginagamit yung lacquer thinner. Huwag po kayo gumamit ng urethane or epoxy thinner, masyadong matapang po yun para dito. Lulusawin niya po yun, magkakaroon po yun ng mga kulubot-kulubot. Okay? So, magre-wrinkling kung tawagin po yan sa paint defects. Okay? So, yan. And, pagkatapos yan, nagpati ka na, surfacer ka, nag-surfacer ka na, nagpati ka na, susunod mo na yung kulay, yung top coat mo, top coat color. Okay? So, yun. And, disclaimer pala, itong mga brand na to, hindi ko po pinopromote, nagkataon lang po, ito lang po pang sample natin. At ito po, kasi madalas nakikita natin yung Spero na lacquer paint sa mga market, na, and yan, ito din, lacquer din to, ibang brand naman to, no? Iba naman ang may gumawa nito. Okay, ito naman ay gawa ng March, ito ay gawa ng Lubesco, no? Meron din po yan, marami po yan sa market, nagkataon lang po na ito po yung nasa ating shelves na pwede nating maipakita sa inyo na pagdating po sa lacquer. Okay, so ang advantage po ng lacquer is mabilis matuyo. Kung mabilisan po yung project natin, DIY yung project natin, mabilis. Best po ang lacquer, no? Meron po yung Hudson, meron po din si Boysen, no? Boysen lacquer, meron din siya.
At magaganda po yung mga brand na yan, and yun, nagkataon lang talaga na ito po yung ang dami dapat yan, no? Katulad ng mga ibang video natin. Sa kahoy, yung gagamitin natin, so itong sistema na to, kapag kasabakal naman, epoxy primer din lacquer na po na kulay. Okay? So yan po yan. Pag-apply po nito, pwedeng by spray, pwede, best po siya pag spray, no? Best po pag spray kasi kapag ka brush, minsan inaabot ka ng pag evaporate, no? Mabilis nga mabilis siyang parang nitro talaga. Okay. Gamit naman dito ay lacquer thinner. Meron din po yung may flat din to or matte, meron din siya. Okay? So yun nga, ang advantages nito ay makintab, mabilis gamitin, at para sa akin naman ang disadvantage niya, sa sobrang bilis niya matuyo, masyado siyang malakas sa thinner, no? Matiner siya, no? Lalong-lalo na pag may ginagawa ka lang, pagbalik mo medyo yung ibabaw nag-i-skinning na. Okay? So yun naman yung medyo disadvantage niya. Okay? So yan, maraming brand sa market yan. Kung may mga katanungan kayo, just comment below lang po at sikapin po nating masagot ang inyong mga katanungan. Once again, ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rico Marquez. Good day and happy painting everyone.